A day in my life as a working student dito sa Singapore. Hi, it's me again, Marisa. Ayan, nandito na ako sa kwarto namin, nagba-vacuum. Kasi tapos na rin naman ako nag-vacuum doon sa kwarto ng amo ko. So dito naman ako. Pagkatapos ko nito, lilipat ako sa sala. Then sa kabilang kwarto na walang natutulog. Then sa kitchen. Then ang magmamap dyan is yung pinsan ko. Ayan. Pagkatapos nito, wala na kaming gagawin. So, talagang mapasana all ka na lang. Sertihan na lang siguro talaga tayo sa amo. Kasi hindi lahat ng nag-abroad, pinalad. Kasi yung halos kasabayan ko dito, umuwi ng Pinas kasi hindi nila kaya yung trabaho or hindi nila kaya yung hapon nila. So, kami dito, blessing na lang talaga kasi yung amo namin is magkasundo kami sa 3 years ko dito. Alam ko na rin ugali ng amo ko, alam ko na rin kung ano yung mga gusto niya. So, kahit mali, kung yan ang gusto nila, gawin mo pa din. At least, kung mali man, at least sila yung nagsasabi. So, gano'n ang ugali nila dito. Kaya nga, nag-extend din ako kasi nga, ayoko rin na lumipat ng ibang amo, pero wala namang pahinga, patay-patayan ang trabaho at malaki nga ang sweldo, mas malaki sa ngayon, nandito sa kung saan ako ngayon. Okay na 'to, kaysa naman mag-apply ako sa ibang employer tapos walang pahinga. So, okay na 'to dito, at least okay kami sa pagkain, sa pahinga, sa amo namin. So, feel at home talaga dito. So, ikaw na lang talaga magdesisyon kung maglilinis ka, kung kailan ka maglilinis. Basta naka-focus lang kami kay Lula. Okay, kailangan talaga, kay Lula lang kami sa pagkain, sa gamot. Dapat maano mo 'yun. Sa paglilinis wala namang problema sa paglilinis kasi